Tila pagluluksa ang mensahe sa Facebook page ng ilang netizens na ginawang itim ang kanilang profile at cover photos. Protesta laban sa pagdeklara ng Korte Suprema na constitutional o naaayon sa saligang batas ang online libel provision ng cybercrime law. Bilang isa sa mga petitioner laban sa batas, maghahain daw ang bayan ng motion for reconsideration sa Korte Suprema laban sa online libel. Yan po ay isang malaking setback, isang malaking pag-atras para sa freedom of expression at banta hindi lamang sa mamamahayag kundi sa lahat ng taong nagpapahayag using the internet. Sabi ng Korte Suprema, maaring kasuhan ng libel ang orihinal na may akda ng post o artikulo sa internet na maituturing na mapanira. Pero walang sabit ang nag-share, nag-like, nag-reply o nag-retweet. Ngunit pangamba ni Atty. J.J. Dicini, isa rin sa mga petitioner kontra sa cybercrime law, magkakaproblema halimbawa kapag dinagdagan ang niretweet ng ibang detalye. If your reaction is to add libel. For example, the original libelous statement is that person committed estafa, and then you said, not only did he commit estafa, but he also murdered people and did this and did that and committed rape. In those instances, I think you would be liable for libel. Ang parusa sa libel hanggang 6 na taong pagkakakulong. Sa online libel, maaari itong umabot hanggang 12 taon.